Bawat isa sa atin ay mamamatay balang araw at ito ang mangyayari sa iyong katawan pagkatapos nito. Sa mga unang minuto, mayroong katahimikan. Ngunit sa loob ng ilang oras, nagsisimula ang isang cascade ng reaksyon na hindi mapipigilan. Ang iyong katawan ay nagsisimulang lumamig mga 1 degree kada oras. Ang mga kalamnan ay unang nagre-relax pagkatapos ay biglang tumigas. Ang mga selula ay humihinto sa pagtanggap ng enerhiya at nagsisimulang gumuho ng tahimik mula sa loob isa-isa. Pagkatapos ng ilang oras, lumilitaw ang mga maitim na butik sa ilalim ng balat. Ang dugo na hinihila ng grabidad ay dumadaloy pababa at naipon kung saan dumadampi ang iyong katawan sa ibabaw. Nakakatakot ito at iyon pa lamang ang simula. Pagkalipas ng halos 1 araw, ang iyong katawan ay nagsisimulang maglabas ng mga unang amoy. Ito ang mga selyulang nabubulok at naglalabas ng dating nakakulong sa loob. Ang amoy ay lumalakas sa bawat oras na lumilipas at hindi humihinto. Kasabay nito, ang sariling mga enzyme ng iyong katawan ay nagsisimulang gumana, mga espesyal na sangkap na tumulong sa iyo na matuno ang pagkain noong nabubuhay ka. Ngayon ang mga sangkap na ito ay nagsisimulang matuno ang iyong katawan mula sa loob. Mula sa sandaling iyon, ang iyong katawan ay hindi na sa iyo. Ito ay nagiging isang lugar ng pag-aanak para sa trilyong nilalang na nabubuhay sa loob mo sa lahat ng oras na ito, matiyagang naghihintay ng kanilang sandali. At narito ang mahalagang maunawaan, ang prosesong ito ay hindi nakadepende sa kung ikaw ay bata o matanda, malusog o may sakit. Pagkatapos ng kamatayan, ang bawat katawan ay sumusunod sa parehong landas. Ang tanging pagkakaiba ay ang bilis. Isipin, isang bangkay ang nakahandusay ng ilang araw at biglang nagsimulang lumaki ang tiyan na parang lobo. Pagkatapos, isang tagumpay. Hindi ito pelikula o pantasya. Nangyayari ito sa bawat tao nang walang pagbubukod. Ang sanhi ay bakterya na palaging naninirahan sa ating mga bituka. Hanggat tumitibok ang puso, tahimik silang nakaupo. Sa sandaling mawala ng kontrol, sinimulan nilang kainin ang katawan at maglabas ng napakalaking dami ng gas. Hydrogen sulfide, methane, ammonia, lahat ng ito ay naiipon sa loob ng katawan na naglalagay ng presyon mula sa loob. Ang tiyan ay lumalaki sa napakalaking proporsyon sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay lumalabas ang presyon na may tunog at amoy. Ang amoy ay napakaanghang kaya ang mga eksperto sa forensic ay nagtatrabaho sa likod ng ilang patong ng proteksyon. Kahit ang mga bihasang espesyalista ay nagsasabi na imposibleng masanay, sa bawat pagkakataon ay parang una. Ang mga gas ay maaaring maging napakalakas na maaari nilang mapunit ang balat at maiangat ang mga takip ng kabaong. Ito ang dahilan kung bakit ginagamot ang mga katawan gamit ang isang espesyal na solusyon bago ilibing, pansamantala nitong pinapabagal ang buong prosesong ito. Kung wala ang paggamot na ito, ang katawan ay nagsisimulang mamaga sa loob ng 2 o 3 araw. Sa mainit na panahon, mas mabilis pa ito. Pinabibilis ng temperatura ang lahat, bakterya, mga gas at ang pagkabulok sa pangkalahatan. Hindi nga pala, sa pamamagitan ng amoy at mga gas matatagpuan ng mga mandaragit at mga kumakain ng mga hayop ang mga bangkay sa malalayong distansya. Tiniyak ng kalikasan na walang nasasayang na sustansya. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa iyong mga panloob na organo ilang araw pagkatapos ng kamatayan? Literal na nagsisimula silang matuno mula sa loob. At ito ay ginagawa ng mismong bakterya na dating tumutulong sa iyo na tunawin ang pagkain. Habang nabubuhay ang isang tao, kinokontrol ng kanilang immune system ang bakterya. Sa sandaling ito ay tumigil, ang bakterya mula sa mga bituka ay kumakalat sa mga dingding at kumakalat sa buong katawan gamit ang mga daluyan ng dugo bilang mga daanan. Ang utak ang unang nasa syre, halos binubuo ito ng tubig at protina. Ilang oras lamang matapos huminto ang puso, nagsisimula itong maging likido. Mas mabilis kaysa sa anumang ibang organ at walang anumang ingay. Susunod ay ang atay, bato at ang iba pang mga organo. Lahat ng mga ito ay nagiging likidong masa sa loob ng ilang araw. Literal na mas mabilis na nabubulok ang katawan kaysa sa maiisip mo. At ang prosesong ito ay hindi mapipigilan. Mababasa ng mga eksperto sa forensic ang larawang ito na parang mekanismo ng orasan. Batay sa antas ng pagkabulok ng tissue, tinutukoy nila ang oras ng kamatayan sa loob ng ilang oras. Tinutukoy din nila ang mga kondisyon kung saan inilibing ang katawan at marami pang iba. Ang prosesong ito ay tuloy-tuloy at hindi nakasalalay sa kung saan inilibing ang katawan. Sa lupa, sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng tubig, ang pagkabulok ay nasa lahat ng dako, palagi at walang tigil. Ang bilis at mga detalye lamang ang nag-iiba sa bawat kaso. Parang hindi ka panipaniwala, ngunit kung ang isang katawan ay mahulog sa ilalim ng tubig, maaaring hindi ito mabulok kundi maging isang bagay na katulad ng matigas na sabon. Ito ay isang tunay na siyentipikong katotohanan na regular na nararanasan ng mga forensic scientist. Ang lahat ay tungkol sa kakulangan ng hangin. Kung wala ito, ang normal na nabubulok na bakterya ay hindi maaaring gumana ng buong kapasidad. Halos humihinto ang pagkabulok at isang ganap na kakaibang proseso ng kemikal ang magpapatuloy. Ang patong na ito ay unti-unting tumitigas at nagiging isang makapal na puting sangkap, ang cadaver wax. Ito ay halos kapareho ng kulay abong sabon panglaba.
Ang prosesong ito ay tumatagal ng ilang buwan. Ang cadaver wax ay gumaganap bilang isang natural na preserbatibo. Literal na tinatakpan nito ang katawan mula sa labas na pumipigil sa karagdagang pagkabulok. Sa ilalim ng patong na ito, ang hugis ng katawan at mukha ay maaaring mapangalagaan sa loob ng maraming dekada. Ang mga forensic scientists ay nakatuklas ng mga bangkay na nakahiga sa ilalim ng tubig ng mahigit 100 taon at ang kanilang mga katangian sa mukha ay nakikilala pa rin. Ito ay isa sa mga kaso kung saan aksidenteng nagagawa ng kalikasan ang hindi kayang kopyahin ng mga siyentipiko. Ang ganitong mga pagtuklas ay nakakatulong sa paglutas ng mga krimen pagkalipas ng ilang dekada. Ang katawan mismo ang nagiging pangunahing ebidensya, pinapanatili nito ang mga bakas ng nangyari kahit na walang ibang ebidensya na umiiral sa loob ng mahabang panahon. Kapag wala na ang lahat ng malambot na bagay, ang natitira na lang ay ang kalansay. At hindi ito nagmamadali. Ang mga buto ang huling bagay na isinusuko at mas matagal itong kumakapit kaysa sa ibang bahagi ng katawan. Ang buto ay hindi lamang isang matigas na pamalo. Ito ay isang masalimuot na tisyo na binubuo ng mga mineral, hibla ng protina at mga kristal ng calcium. Mas mahirap itong sirain kaysa sa kalamnan. Ang kalikasan ay kailangan talagang magtrabaho ng husto. Una, ang mga hibla ng protina ay umaalis sa buto, ginagawa itong malutong at gumuguho. Pagkatapos ay natutunaw ang mga asin ng mineral. Sa huli, walang natitira. Isang madilim na batik lamang sa lupa. Ang bilis ng prosesong ito ay nakasalalay sa lupa, halumigmig at init. Sa acidic na lupa, ang mga buto ay maaaring mawala sa loob ng ilang dekada. Sa isang tuyot at mainit na klima, maaari silang manatiling hindi nagalaw sa loob ng libu-libong taon. Ito ang dahilan kung bakit may kilala tayong mga taong nabuhay libu-libong taon na ang nakalilipas, ang kanilang mga kalansay ay napreserba sa mga tuyong klima. Ngunit sa mamasamasang lupa sa Hilaga, halos walang natitira sa isang tao pagkatapos ng 100 o 200 taon. May isa pang pagpipilian, ang cremation. Nagagawa nito sa loob ng 2 oras ang inaabot ng kalikasan ng mga dekada para gawin. Ang mga temperaturang humigit kumulang 1,000 degrees Celsius ay nagbabago sa buong katawan tungo sa ilang daang gramo ng abo at mga labi ng mineral. Ang ganap na natural na pagkabulok ng isang tao ay tumatagal mula 1 hanggang ilang dekada. Sa anumang kaso, hindi pinapalampas ng kalikasan ang pagkakataon nito. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.